So hello everybody guys, it's me Taiki. So today we're gonna do another video. But before that guys, please subscribe on my channel and click the notification button. So whenever time I upload the videos in the future, you will get notified. So without further ado guys, let's start. So today guys, I will be watering my air plants and I'm gonna teach you how to water and care air plants. So, ayan guys, ito yung aking mga air plant. Ayan. Sinasabit ko lang sila dyan sa may bintana and ginawan ko sila ng sabitan na yan. Yung ganyang alambre. Magaan lang naman yung mga air plants guys. Especially yung mga tilansya. Ito yung tinutukoy kong tilansya. Meron ako dito na Spanish moss. O yung pangalan nito is Tillandsia uscinodis. Yan ba yun? Hindi ko alam kung paano kasi basahin yun eh. Papakita ko yan sa inyo. Wait, tanggalin lang natin isa-isa. Ang disadvantage lang ng kinalalagyan nila kasi ayaw kasi ng Tillandsia ng dry and humid environment. Ang gusto niyan, wet and humid environment. So dahil wala naman tayo sa gubat at nasa urban tayo, urban ito yung city yung tinatawag. No? Nasa urban kasi tayo. So huwag tayo mag-expect na talagang hindi sila matutuyo. Matutuyo at matutuyo sila. Kapag ka ganun, merong way ng pagdidilig sa kanila para mapanatili yung kanilang moisture, no? So kapag magdidilig kayo niyan, lalo na't ganito ang klima kasi dito sa may bintana ako. Mainit siya, dry. Although, dry kasi siya eh. Feeling ko dry talaga siya. Kasi pagka nagdidilig ako ng tilansya ko, mabilis siyang matuyo. Yes, mabilis po siyang matuyo. Kaya kailangan i-sprayan mo siya every day. Kasi ang pagdilig naman nito thrice a week. So that means kung MWF ka nagdidilig, pagka Tuesday or TTH, Tuesday and Thursday naman, kailangan mo silang sprayan or para i-misting mo sila para hindi sila matuyo. Ayan, so medyo mahirap alaga ng air plant sa spot na to kahit dun sa kabilang bintana ko, lalong hindi sila pwede. And take note guys, no, reminders na hindi pwede ang air plant marami akong mga kalat kasi hindi ko hindi ko nilinis. Ayan, ang air plant kasi guys, lalo na mga ganyan, hindi sila pwede sa lugar na close or yung hindi nahanginan. Kasi nga kaya nga tinawag na air plant kasi nabubuhay yan sa hangin sila. Okay. So, kinakabit yan sa mga ganito, katulad nito. Ayan, nakakabit siya sa mga bunot o kaya sa mga moss. Pero dapat papanatilihin mo na palaging basa or moisted yung mga kinakapitan nila. Yun nga lang dahil, yun nga sabi ko, dry yung hangin, kaya mabilis silang matuyo. Kaya ang pagdidilig na ginagawa ko, MWF or kung hanggat maaari, everyday sana. Once na matuyo, dahil nasa labas ko kasi sila nilalagay and yun nga, nabanggit ko na dry yung climate dyan sa labas, lalo na yung hangin dry. Kaya kailangan everyday. Yun nga lang, hindi ko sila ma-manage everyday. Bakit? Kasi may pasok ako. So wala namang ibang magmamanage ng pagdidilig niyan or pag-water kundi ako lang. So yan guys, kumuha ako ng pail of water, no? As you can see, puno siya. So po, ang hanggat maaari nga dapat mataas yung timba. Kaso itong timbang dinala ko rito maikli lang siya, parang kalahati lang siya ng isang timba na buo. So yan. So ang gagawin natin, ayan guys, sorry for waiting. So ang gagawin natin, ibababad natin sila. Unahin ko yung banda orchids ko kasi nagda-dry na siya. Parang feeling ko mamatay na siya. Kasi nagkukulot-kulot na siya. Ayan ayan na, focus. Focus. Ayan nakita nyo nagkukulot-kulot na siya. So parang tingin ko mamamatay na siya.
Mahal pa naman to, 250 ko siya nabili. Pero madali lang naman to i-revive ulit. Kailangan lang talaga nito ng moist environment. So ang gagawin ko dito, pag may oras ako mamaya, kukuha ako ng plastic, tapos ibabalot ko siya sa plastic while moist siya para ma-retain yung moisture niya. Ganun ang gagawin ko. So yan, banda orchids yan, strip lip banda yung tawag nila dyan. Yan. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na ano to, yung moss, yung Spanish moss na binili ko. So, ang ginagawa dyan, binababad lang yan. And take note guys, no, remind ko lang kayo na ang Spanish moss, walang ugat. So, there you go guys, ayan. So, naibabad ko na kasi siya. Kasi tinawag tayo pinababa kasi tayo. So, naibabad ko na siya. Ayan. Actually, ang pagbababad nito or pagdidilig, tumatagal lang ng 30 minutes. Or so, depende, no? So, depende kung super dry siya. Kapag nag-grow na siya, makikita nyo yung orchids. Sa orchids tayo mag-focus muna. So, makikita nyo na nagkakaroon siya ng bagong growth. Yan. Kapag climated na siya, so yan, nagkakaroon siya ng bagong ugat. Ayan. So, pagka nagkakaroon ng bagong ugat, ibig sabihin, nag-grow siya. So, kung makikita nyo rin naman sa dahon, kasi dati ang dahon nito, maikli lang guys. Mga ganyan lang siya. So, ngayon, mahaba-haba na siya. So, that means climated na siya and gusto niya, nakaka-adapt na siya sa environment. Okay? So, set aside muna natin si Phalaenopsis ko. Phalaenopsis yan guys. Then, eto na. Meron kasi akong kinarne na Spanish moss ka before kasi nga nagkaroon ng dun sa part na nag-dry, no. So kinarne ko siya. Though kinarne ko siya yung kahit pa paano naman nag-grow pa rin, no. Nag-grow pa rin kahit karne-karne na siya. Kasi as I mentioned earlier, guys, wala siyang ugat. So humahaba lang 'yan and de-depends lang 'yan ng growth niya sa hangin. Okay, so set aside na natin siya. And then ito guys, meron pa akong another banda. Ito yung tinatawag na waling-waling guys. Ayan, so waling-walingan. Maliit pa siya, binili ko siya, galing siya sa Mindanao. And nag-grow din siya guys. Kung makikita nyo, meron siya mga puti-puti dyan na dun sa may ugat niya. Yun yung nagiging way niya para huminga sa hangin. Ayan guys. Ito may puti-puti siya. Ayan. Tapos, kaganda, ang gusto niyan ng mga orchids talaga nakadikit sa ganito. No, kahit yung mga tillandsia gusto rin yan nakadikit sa kahoy or sa kung saan man yun sa moss, mga ganun guys. Ayan. So ito is yung ID nito guys is Banda Sandoriana o mas kilala sa tawag na waling-waling. Ayan, yung one of the beautiful banda in the world. Sa Pilipinas may kita yung waling-waling natin guys. And then guys, meron akong ganitong klase ng tillandsia. Ayan. Kapag ka nadiligan nyo na siya, pwede nyo na siyang patuyuin. Ang ginagawa ko naman dito, nilalagay ko lang naman sa labas yan. Matutuyo na yan. Ang tawag dito guys, tillandsia rin. Pero siya yung klase ng tillandsia na Ionantha or Ionantha sa Tagalog. Ionantha, yan. Ionantha ang basa kasi doon. Siya yung tinatawag na Ionantha peach kasi kapag ka-blooming siya, yung kanyang dahon o yung mga bagong dahon niya, kulay peach ang kulay and then nagkakaroon ng bulaklak. Dahil nalanta na yung bulaklak nito guys, ayan, nag-green na ulit siya, bumalik na siya sa green. Ayan, may month na nagbo-bloom yan. Okay? And next natin guys, meron ako ditong tillandsia Ionantha Fuego. Si Ionantha Fuego kaya siya tinawag na Fuego kasi kulay pula yan kapag nagbo-bloom siya. So dahil tapos na rin siyang mag-bloom, after kasi mag-bloom ng mga tillandsia natin, nalalanta na yung kanilang bulaklak kapag hindi siya na-pollinate at hindi siya nagkakaroon ng buto. Dahil wala naman nag-pollinate na butterfly sa kanya. Okay, or some kind of pollinator, wala naman. And then yung ugat niyan, ganyan lang. Yan. Kusa lang yung nag-uugat sa hangin guys. Then pag nadiligan sila, nagkukulay green na sila. So, hello guys, good morning. Ayun na nga, hindi natin natapos yung vlog natin and hindi natin natapos diligan. Pero nadiligan ko naman siya and nailagay ko na siya dun sa may
sa may spot kung saan ko siya palaging sinasabit. Pero papakita ko na lang sa inyo guys, and by next time ipapakilala ko ulit sila sa inyo ng mas maayos dahil hindi natin dahil tinawag kasi ako yun. So hindi natin na ayos, and eto na nga, nung gabi marami na akong ginawa and so busy na. So ngayon, kagigising ko lang. And pakita ko lang sa inyo yung mga sinabit natin. Actually, nag-delete ulit ako this morning. Kasi kailangan talaga ma-replenish yung kanilang mga leaves. So nag-delete ako and sinabit ko na naman ulit sila doon. Siguro, tatry ko na lang din na araw-arawin ko sila ng dilig na kahit na malamig. Kasi this month of February guys, ito yung pinakamalamig na month of the year. Parang ito yung pinakahuling taglamig ng isang buong taon. So, bali hanggang February. Actually, dito sa labas kung makikita nyo, pakita ko si. Ayan. So, medyo makulimlim siya. Cloudy, ganon, cloudy. Kahapon kasi talagang maitim yung ulap dyan, makulimlim. Ganyan yung klima tuwing February dahil yan yung pinaka-last cold month of the year. Pero dahil pumihit na or lumipat na sa 2024, pero ito yung pinaka-last na cold month of the year ng 2023. So yung February na yan. And then after ng February, March, dyan na papasok yung tag-init. Kaya na yung tinatawag natin summer. So ang mangyari dyan, kung magdidilig tayo ng mga air plants natin, kailangan na araw-arawin na natin. Hindi na pwede yung NWF and hindi na rin pwede yung TTH. Okay, pakita ko na lang sa inyo and tapusin na lang natin yung vlog. So ayan guys, hindi masyado makita pero sige, okay lang. Ayan. So ayan na sila. Sinabit ko, basa yan. So pag basa, may kita nyo na medyo brown talaga sila. Yun yung hindi nakakatuwa dahil brown siya. And then, ayan. So diniligan ko lang, yung mga tilansya na diniligan ko. Pero yung Phalaenopsis natin, mga orchids natin, hindi dahil basa pa rin sila. Okay, so yun lang guys. I hope na mag-subscribe kayo. If ever na may natutunan kayo, share nyo na rin sa inyong mga kaplantitas and plantitos. Dito na lang guys, and see you in my next video. Bye bye.